po sa mga nasa online. Praise God. Alam nyo, last Sunday, na-miss ko po kayo eh. Marami sa inyo, na-miss ko po kasi wala ho kayo dito. Pero naintindihan ko naman po dahil syempre may bagyo, tinitiyak ninyo na ligtas ang inyong mga kagamitan at mga bagay-bagay sa bahay. Pero meron po ako isi-share sa inyo na huwag nyo sana ikagagalit. Alam nyo ho, ang Christians, we are called to be on the front line. At pagka may mga ganyang bagyo, mayroon po mga lalo po tayong magtipon-tipon to pray and to protect our country. Now, hindi ko kayo pinipersa dyan. I just want to share this with you. Kasi just for example, last Sunday po, napakabuti po ng Diyos. Hindi po sa pagmamalaki or to take any glory, but always to give back all the glory to Jesus. Kasi nung time po na nagpe-pray ho kami rito last Sunday, before the message, I normally preach agad kasi may nagpray naman na yung MC, So nagpe-pray naman kami sa likod. Pero doon sa pagkakataon na yon, God impressed upon my heart to pray, to lead again the prayer. And alam niyo, sa lahat naman po ng panalangin, pwede naman sanang sabihin, Lord, ilihis niyo yung bagyo patungong South China Sea. Mga ganyan. South China Sea naman o West Philippine Sea, para gusto niyo. Di ba? Pwede naman yung ganun sabihin, ilihis mo. Pwede naman sabihin, Lord, pahinain mo. Pero sa lahat naman po na ilalagay ng kataga ng Diyos sa bibig ko, Lord, basagin po ninyo yung mata ng bagyo. And true enough, siguro nung umuwi na po kami sa bahay, medyo late na rin po kasi kami nakakauwi pagkatapos ng 6 o'clock service. Tapos po siguro bago ako makatulog, nagpray ulit ako. And I thank the Lord God has given me peace. Sa 6 o'clock din na po nagpray kasi may peace na ako, sinagot na ng Diyos yung prayer natin nung 11, nakatulog na ako. Nagising ako dahil nag-alarm ho yung NDRMCC. Ganun, di ba? Basta ganon. Hindi ko na masadong kabisado. Basta National Disaster Something Council. So, nag-alarm. At ang una ko nakita sa balita, na binasag ng Sierra Madre ang mata ng bagyo. Sa lahat ng salita, ba't naman yun ang gagamitin mo? Binasag, di ba? So, okay, nagpuri na ako sa Panginoon, nag-worship ako, kasi talagang sobrang thankful ako that how God answered our prayers, how the Lord protected the Philippines, and I really praise God for that. Ngayon, ito ang problema. Paglipas ng mga ilang oras, may mga nagte-text, buti na lang nandiyan si Sierra Madre, buti na lang may tayong Guardian of Luzon, mga ganun, Nalungkot ako kasi kung alam ng mga mananampalataya that we prayed even before, all glory must be given only to God. Amen po? Hindi ho sa Madre na si Sierra, kundi kay Lord na may gawa ho ng lahat ng bagay. Ngayon, ito po ngayon. Kaya we need to keep on praying for our country. Alam niyo yung gulo na nararanasan natin? Huwag na tayo magsisihan, yung leaders, ganito. Ang pinakamalaking problema natin, the Christians have forgotten the calling that God has given us. Tingnan niyo sa 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy 2. Wala ho to sa slides ko Gusto ko lang i-share to sa inyo kasi feel ko po yung burden sa puso ko na nakakalimutan natin yung ating role. 1 Timothy. Kung may Bible po kayo, pwede niyong tingnan. Kung wala naman, nagtitinda ako sa labas. Joke lang, wala akong pet. Hindi po ako nagtitinda. Baka gamitin na naman na masasamang loob yun, aking sinabi. Tingnan niyo po ang sabi niya. First of all, then I urge that entreaties and prayers and petitions and thanksgiving be made on behalf of all men. Sino inutusan dito? Us, Christians. And sabi niya, for kings and all who are in authority, so that we may lead a godliness, so that we may lead a tranquil and quiet life in all godliness and dignity. This is good and acceptable in the sight of our sight of God, our Savior. Napansin niyo po? Kanino ito hinahamon?
Us Christians. In fact, yung panalangin ho natin to allow the kingdom of God to operate in our country, sa atin yun pinagbilin. Kaya nga sabi ng Bible, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Yun ang nakakalimutan na ng ibang mga mananampalataya. We're not here just to listen. We're here as a body of Christ, as a guardian of this land. Kaya ang gulo-gulo ho natin. Di ba may turuan yan, ikaw, ako, lahat naman may problema ko. Tayo pa rin. Iba na naman ang naisip nyo, saldi ko naman. Hindi yun. Tayo. Hindi ako Bicol. Tayo may problema. Huwag na tayo magturuan. Kasi tayo yung inatasan ng Diyos to pray, to guard our country with our knees. We are the warriors of this land. Kaya nga ho, nung tinanong ko bagyo, anong gagawin nyo? May worship ba? Bakit natin aalisin? Yung mga nagbabalita ng masama, nandun sa frontline ng bagyo tayo tagapagbalita ng mabuting balita. Dapat tayong nasa frontline. Amen? Pakisabi mo sa katabi mo huwag tayo magtago pag panahon ng bagyo, lalo tayo magtipon-tipon to pray. Amen po? Paano naman kung delikado kung bahay ka ito na ang pinakamagandang evacuation center so far. Di ba? Ganda-ganda, safe aircon pa. Ayaw nyo pa ba yan? Di ba? Kaya wag tayo masyadong matakot. Paano yung mga gamit namin? Alam nyo, nandun kayo o wala. Pag yan kinuha ng Diyos, tanggal yan. Kaya it is in vain. Sabi nga naman, the labor of man, unless the Lord guards the city. Di ba? The labor of man will be, or the guard watching the city is in vain. Nakuha ninyo? Ang Diyos lang nagpoprotekta sa atin. Alright? Sige po. Hindi yan ang ating topic. Pasensya na kayo, nadala ako. Pero kasi gusto ko lang pong iwan sa inyo isang paalala. Baka nakakalimutan natin. Kasi madalas ang tukso dumarating pag may bagyo. Yan, dyan nakakalimutan natin kung sino tayo. Let us never forget who we are. We are the guardian of this city, for we are the salt and light of the world. Lahat ng kaguluhan na to, huwag nyo sisira ibang tao, tayo yan. Tayo mga Christians, we are not responsible enough to guard our city well. Amen? Now, kaya ho napaka-importante itong ating topic, no other gospel. Alam niyo po ba sa China, masusurprise po kayo. Sa China, mayroon pong isang kumpanya na ang tawag po ay pretend to work company. Pretend to work company. Anong ibig sabihin yan? Dahil napaka-tough ng economy sa kanila, marami sa kanila walang trabaho. So ang gagawin nila, papasok sila sa kumpanyang ito, may desk, mayroon kompletong gamit, pero hindi totoong kumpanya yan. Kunwari lang silang employee. Everyone is fake. Then they had to pay at least $5 para po papasok sila, magagamit nila yung facilities as if totoo silang empleyado, at nagkakaroon din sila ng fake na parang camaraderie among themselves bilang mga trabahante. Nagkakaroon sila ng fake environment ng pagiging empleyado, at least mukha silang nagtatrabaho. Di ba? So some, ginagawa nila doon habang nag-a-apply na rin lang naman sila, dyan na lang nila ginagawa para mukha rin silang empleyado. Hindi nakakahiya na wala silang pinapasukan. Naintindihan? They have all the feelings of being a worker or an employee, pero walang reality ng pagiging employee. And alam niyo po ba, to so many Christians, ganyan din ang sitwasyon. In the postmodern era or the post-Christian era, ganyan din po. They have the form of fellowship in a nice building, a form of like having like Bible studies, like studying the scripture. They have a form of camaraderie among brethren. Pero in reality, very hollow. Kasi po, makikita nyo, because they have no commitment for the things of God. When everything is fair, good. Pag very challenging na, makikita nyo na kung sino na yung kanyang priority. Para huyang toothpaste. Sa labas, ang ganda-ganda. Malalaman mo pag na-pressure na. Pag pinisil mo na, malalaman mo anong ang lumalabas. Kapag itim yung loob, itim ang lalabas, no matter what you do. Alam niyo yan. Kunyari, ang ganda-ganda ng tao, no? Linis-linis. Apakan mo yan o gulatin mo. Ay, puwet ng kabayo. Alam mo na, ang laman ng puso niya, puro puwet ng kabayo. Naintindihan niyo?
Hello? Lalabas kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kahit ang ganda-ganda niyan, minsan, praise the Lord, hallelujah, gulatin mo, lalabas ko ano yung katotohanan. Doon lalabas, kaya sabi nga nila, crisis does not make a man. It only shows what man is made of. Ganun din po, kaya napaka-importante nito because the moment we receive a wrong gospel, it will not help us to be not over this not only economic challenges, kundi lalong-lalo na sa spiritual challenges at sa challenges ng totoong buhay. Bakit? Kasi without life, the real life in us, hindi tayo makakatawid sa hamon ng buhay kasi walang buhay. Nakakadiyan. Remember, Christianity is about Jesus, the very life. Kaya yung gulo ng mundo, lalong nakikita yung ningning ng ating pong pagkabuhay at ng pagkabuhay ni Jesus sa atin. Yung dilim sa paligid natin, lalong nagniningning ang liwanag. Because light shines brighter in darkness. Amen? Pakisabi sa katabi mo, mapalad ang bayan dahil nandiyan ka. Yun ay hindi ka kukurap-kurap na liwanag. Kasi kung kukurap-kurap ka, tiyak ko, kurap ang paligid. Nagkakanirihan? Kaya ho, malaki ho ang ating pananagutan sa Panginoon Diyos. Now listen to this. Kaya naman, sinasabi natin that there is no other gospel. And praise God, dahil sinulat ng Diyos ang Galatia, and I'm encouraging you kasi we started our series last week. Panoorin niyo po yung video kasi sayang po, dahil kailangan nyo ito, tandaan ninyo, when the letter or the book of Galatians was written, it was only 15 or 20 years away from the resurrection of Jesus Christ. Can you imagine? At that time, pinasok na sila ng mga false gospels. Kaya na lang, buti na lang inalaw yun ng Diyos kasi Paul had to write ulit. Ito yung gospel. Bakit yung ito yung gospel? Sinulat niya ng mabuti to make it very clear to everyone, ito yung gospel. Para kung sakali man, tayong lahat, maybe to some of us, we are not that expert yet. Wala naman talaga expert, pero hindi din tayo masyado pang maalam sa scripture. At hindi natin mabasa agad, hindi natin ma-check. But if you want to check, go back to this book. Bakit? Kasi that is exactly the very theme of the book. Yung kanyang theme is to show us kung ano yung gospel. Kaya sabi ni Paul, nagulat ako o nashock ako. Kumbaga sa literal na translation yung amaze, hindi ako yung namangha. Sabi niya, nashock ako. Sabi niya, ang dali ninyong iwanan si Kristo na tumawag sa inyo sa biyaya niya. Para saan? Sa ibang magandang balita. Wow! Parang sinasabi niya, naggulat ako kasi bigla niyang tinalikuran. Now, kaya napaka-importante nito, kaya naman sinulat niya itong aklat na to just to bring us back to the gospel. Are you following? Kaya kung sakali hindi ka na nakapagbasa pa ng buong Bible, unahin mo lang to, at least maintindihan mo, kung lito ka, kung nagkakagulo-gulo na sa dami ng mga nagtuturo, nag-aaway-aaway pa, punta ka lang dito. Because the teacher will not determine the orthodoxy of the gospel. The word of God. Kaya naman, itong sulat na to, the revelation of God to Paul, para sabihin sa atin kung ano yung gospel, eto, dito nyo i-check. Hindi yung church ang magdidetermine, hindi yung tao o teacher, kundi si God na nag-reveal kay Paul, na sinulat ni Paul dito sa aklat ng Galatia. Nasusundan? Sino na sa inyo nagbasa ng aklat ng Galatia? Ayan, nag-Galatia. Di ba? Iilan lang. Bakit hindi tayo seryoso sa gospel? Listen to this. Bakit dapat natin seryosohin yung gospel? Because believing a different gospel, you are not deserting the teacher. You are not deserting the church. You are deserting Jesus. Yun ang mabigat. Ang tinaboy natin, si Jesus. Hindi yung kaibigan, hindi yung teacher, hindi yung fellowship, si Jesus. Can you imagine? Sa lahat naman, kaya hindi mo pwedeng hindi seryosohin yan. Piruin mo, siya na yung pag-asa natin
tinaboy pa natin. O, tapos na tayo. Kaya tama yung sabi ni Timothy Keller eh. Sabi ni Timothy Keller, you cannot add to Christ without subtracting Christ. Kasi yung panahon nito sa Galacia, they're adding ways to be saved. Idadagdag nila. Ayaw lang talikuran si Jesus, pero dadagdagan nila si Jesus. Kasabi niya, pag tinagdagan mo, parang tinanggal mo na rin si Jesus. Naunawaan po. Hello? Pakisabi sa katabi mo, seryoso ka ba talaga para dito? Kung seryoso ka, huwag kang pipikit. I'm telling you. Kasi bakit? For some reason, itong bagay na to, kung kailan nag-start sa binagyo, sa may rally, sabi ko, Lord, ano bang pagpipigil ng demonyo dito para maintindihan lang namin yung gospel? Kaya naman, I made it sure na itong unang kabanata, gusto ko pong ma-discuss natin mabuti. Bakit? Kasi importante ho ito eh. Kasi ito eksakto yung tema. Tingnan nyo yung tema niya. The Gospel of Grace. Yung una palang first 4 chapters, pinagtibay na kaagad. Yung defense ng gospel, yung pinaka-doktrina, eto yung gospel. Chapter 1 pa lang, diniscuss niya na kung ano yung gospel. Mamaya papakita ko parang review. Sa chapter 2, diniscuss na naman niya yung gospel. Chapter 3, diniscuss na naman niya yung gospel. Sa ibang anggulo naman. Chapter 4, diniscuss na naman niya yung gospel. Sa ibang anggulo na naman. Sabi ko, wow, talagang sa lahat ng dimension, pinakita niya ano yung gospel. Kaya imposibleng ma-miss mo yun. Unless hindi ka interesado. Kasi pag ang tao hindi interesado, kahit ilang beses mo sabihin, hindi niya maisip-isip. Nakaranas na kayong ganyan, may katulong kayo sa bahay, dahil ayaw niyang sundin, hindi niya kayo maintindihan? Naintindihan niyo? Naranasan niyo na yun? O kung ayaw sa katulong, sa asawa na lang. Yung paulit-ulit yung sinasabi, dahil ayaw ka lang din, ayaw nilang gawin, hindi nila iintindihin. O ayaw niyo asawa, anak, ganun kayo sa anak. Pare-pareho yan, anak, tauhan sa opisina, estudyante sa eskwelahan, teacher. Pag ayaw ka nilang intindihin, kahit anong paliwanag mo, kahit anong pag-iisa-isahin mo yan, hindi nila yan iintindihin. Naintindihan? Nakukuha po? Kaya ito napaka-importante. Ang ganda lang sa gospel, hindi kanya pipilitin. O, tingnan nyo pa ha. Bukod sa ito, nung sinabi niya na to, tandaan nyo, yung Galatians nyo, dapat 6 chapter lang ha. Pag 5 yan, mali yan. At kung 7, lalo na. Kaya ulitin ko, may Bible ba kayo? Oh, sa pali lang, hindi nyo pa mabasa lahat. Please, paulit-ulit yung basahin dito para hindi tayo ligaw. Kasi dyan nagtatalo-talo ang lahat. Kaya pag nagtatalo na, tingnan mo ulit sa gospel ng Galatia, eto yun eh, mali yun eh. Alam mo, medyo may batayan ka na kagad. At least, kaya nga tawag dyan, Magna Carta of Christianity. Alright? Nagkakaintindihan? But this summary, kasi pag Romans, haba nun. Pero at least ito, 6 na chapter lang. Pag Romans 16 chapter, medyo lalo ka pang malilito. Dito sinamarize ni Paul. Okay, sadya yan ng Diyos. No, tingnan niyo pa kung bakit napaka-importante yung hindi natin dinidistort yung gospel muna. Para maintindihan niyo, bukod sa dinidistort mo na si Jesus, kumbaga iniiwan mo si Jesus. Ito masabi, review lang to ha. Which is really not another. Sabi niya, yung gospel, pag hindi ayon dito sa itong basang pag-uusapan natin ulit, hindi totoong gospel yan. Oh, ano yung gospel sa Tagalog? Mabuting balita. Tama? Mabuting balita. O halimbawa, may balita ako sa iyo, mabuti para sa iyo. Ano pangalan mo, iho? Paul. Halimbawa si Paul. Tuta si Paul na to. Mahilig talaga. May magandang balita, Paul. Yung kinikita mo ng 1 taon, bibigyan kita ng bonus. Halimbawa, sabi ng boss niya, bibigyan kita ng bonus. Ilang taon ka na nagtatrabaho sa kumpanya? 8 years. O, sabi natin, kumikita sa 1 taon. Kunwari lang to ha. 1 milyon. Huwag nyo siyang hold upin dahil kunwari lang to. At 1 taon yon. Okay? Sa 1 taon, kumikita siya ng 1 milyon. Sabi ng boss niya, dahil nasisipagan ako sa'yo, bibigyan kita ng 8 taon, dahil 8 taon ka nagtrabaho, bonus para tong Pasko na to. 8 taon. So kung 8 taon yan, 8 milyon. Paul, anong feeling? kung totoo to ha, sir, walang biruan sir ha. Oo, nako, nag-iisip ka na.
bibili ako ng kotse, di ba? Yung utang ko, mababayaran ko na, nagkaroon ka ng saya, nagkaroon ka nawalan ka ng worry dahil sa mga utang mo, parang at least mababayaran mo na kagad. Di ba? Kasi magandang balita ito. Yan ang epekto ng magandang balita. May saya, mayroong sigla, nawawalan ng worry. Magandang balita, nakakalimutan lahat ng pait. Tama? Kapag fake, hindi totoo. Sabi ng Paul, joke lang. Aray ko, alam mo, balik lahat ng worry, lalungkot na naman, balik lahat ng alalahanin, balik ang utang. Kaya pag hindi totoo yung gospel, ganyan ang epekto sa Christian. Balik yung worry, balik yung alalahanin ng buhay. Bakit? Kasi yung gospel, eternity ibinibigay sa'yo ng Diyos. Ibig sabihin, ligtas ka, bukod pa ron. Yung buhay mo, sasamahan ka ng Diyos all throughout kasi He will save you from the present evil age. Wow! Ano pa nga hanapin mo? Kaya pag naintindihan ng totoo yung Christian, yung gospel, hindi sila takot mamatay dito sa lupa. Dahil alam nilang they will never die because they are with Jesus. Hindi sila takot sa mga problema ng mundo. Bakit? Kasi they know that their God is with them and the Lord will protect them and defend them and provide for them because their God becomes reality. Kaya maraming nagsasabing Christian pero punong-puno ng worry sa buhay. Tingnan niyo yung katabi niyo, ganyan ang Christian. Walang worry, tulog. Masaya, nagpapahinga. Kaya nga sabi ni Lord, come to me, those who labor and heavily laden, and I will give you rest. Di ba? May sabay-sabay pa, di ba? Alam mong rested Kaya ang sarap ng tulog Kaya ganyan ang Christian. Hindi yung parang aligaga, hindi mapakali, hindi maintindihan ano kayo nangyayari na sa rally, ano kayo nangyayari. No, huwag niyo intindihin yun. Ang intindihin ninyo, teka muna, anong pinagagawa ng Diyos sa akin? Naunawaan? Okay, balik na tayo dito. No, hindi lang yun. Ito ka nakakalungkot. Kaya huwag niyong babaliwalay ng gospel. Sinumpa daw. Ang sino mang nagturo ng iba, maging si Paul, hindi niya pwedeng palitan yun. Hindi, maging ang anghel, magpakita man yung anghel, supernatural, hindi niya pwedeng palitan yung gospel. Ganun kayo, kasi pagkakasumpain ang nagturo at nagsabi ng ibang gospel na binanggit at pinakita na ng Diyos. Na sinabi na ni Paul nung una pa man at maging ng ibang mga alagad. Hindi mo pwedeng baguhin. Maging si Paul, di niya pwedeng baguhin. Yung anghel niya. Kaya pag may nagpakitang anghel at ibang sinasabi, huwag kayo basta magpapaniwala. Kasi iba-ibang anghel May anghel na nalaglag. Di ba? Kaya nga, sabi nga nung lalaki, alam mo, ikaw ang anghel ng buhay ko. O, di ba? Ba't mo pinumura at gustong sapakin? Kasi nalaglag mula sa langit. Nakita niyo na, ang tawag dyan, fallen angel. Pero, biro yan, pero may katotohanan yan. Kaya, ano yung gospel? Alam nyo, dahil sa sobrang init ni Paul, sa inis niya, sa mga manloloko, kasi sino ba naman hindi maiinis sa mga manloloko? Kawawa yung buhay ng ibang tao. Yung eternity nila at stake, di ba? Anong ginawa ni Paul? Simula pa lang, nagtuturo na ng gospel. Unang mga talata pa lang. Tignan niyo naman, Paul, an apostle, sabi niya, sent not from men nor through the agency of men, but through Jesus Christ, God the Father, who raised Him from the dead. Agad-agad, binasok niya na kaagad yung resurrection ni Jesus. Hindi lang yun. Tinuro niya na kaagad, grace to you and peace from God, Father and Lord Jesus Christ, who gave Himself for our sins. Pinakita na kaagad that Jesus Christ gave Himself up for our sins. Para ano? To rescue us. Para ipakita sa atin na we are so helpless that we cannot save ourselves. Only Jesus can save us. That's the gospel. And sabi ganun, from this present evil age, alam mo na kaagad na itong gospel ito is not a license to sin because you are delivered from present evil age. So, ang linaw na kaagad. According to the will of our God the Father. Kaya naman sabi ni Lord, yung resurrection ni Jesus, He died on the cross according to the scripture. He rose again on the third day according to the scripture kasi it's according to the will of the Father. Hindi pa pwedeng basta namatay lang na isilya elektrika, hindi siya. Bakit? Kasi hindi naman siya hindi naman siya, kumbaga, hindi siya namatay sa krus according to the scripture.
No, hindi rin pwedeng na ipanganak sa ibang lugar kasi he must be born in Bethlehem. Hindi pwedeng Davao or Pangasinan or Pampanga or wherever. Hindi pwede. Isa lang. Nakuha ninyo? Kaya doon pa lang maliwanag na kagad. And kaya lahat ng glory sa Kanya. Why? Because we're too helpless to save ourselves. Ano sinasabi ng gospel? We're too bad that we cannot even save ourselves. But God is too good that He provided the solution to save us from our sins. Nagkakaintindihan? Hindi ka ba natutuwa niyan? Diba? Pag-isipan ninyo. Sino dito yung pagod ng gusto magbago, hindi naman kaya magbago? Kasi inalipin tayo ng kasalanan eh. Naranasan niyo na po ba yan? Pero, yung gospel nagbibigay ng kapangyarihan to say no to ungodliness. Sa totoo lang, maraming lalaki na nandaya sa asawa, ayaw naman nila yun eh. Hindi naman ako naniniwalang gusto nila yun mula pa sa simula. Ayaw naman nila yun eh. Wala lang silang kapangyarihan paglapit na isang babae. Hello. Hindi na kaya. Ay, ano nangyari? Hindi na kaya. Kasi gumanon eh. Nanghina na, ay, nalambot na yung lalaki. Wala nang kakayanan. Hinawakan lang sa balikat, kamusta po kayo, sir? Pero kung may kapangyarihan ng Diyos, lumayo ka sa akin. Di ba? Kung hindi man, ako tatakbo. Meron siyang lakas mula sa Panginoon para tumakbo. O, naintindihan? Hello? Bakit? Kasi yun ang nature ng gospel eh. Kaya marami naman babae, ayaw naman nilang bungangaan ng asawang lalaki. Kasi pero pag alam nila yung kapangyarihan ng gospel, pagbubungangaan na, Panginoon, tulungan mo ako. Napapapray eh. Tapos biglang nagiging mahinahon. Hindi yung tuloy-tuloy na mukhang tigre, tapos nagiging pusa, nagiging leon, di ba? Hanggang sa magiging Dracula at nagiging buhaya. Wala, hindi niya makayanan. Wala siyang kapangyarihan. Pero with the gospel, may power from the Spirit of God na makakatakbo ka in prayer and say, God, lead me not into temptation but deliver me from evil. Hindi ko sinasabi magiging perfect, but the mere fact that he can run to, makikita niya yung struggle na nandoon pero nakakatakbo because there is power from above. Nakakaintindihan? Kaya doon mo maintindihan, eto yun eh. We cannot do it on our own. Pero God provided a solution. Kaya ngayon, mapapansin nyo, ngayon mga common na gospel na marami pa dito, mamaya ipapakita. Pero dito, ano yung mga common na narin natin? Yung kumbaga, kung totoong Christian ka, tanggapin mo si Jesus, hindi i-reject si Jesus. Dadagdagan lang. Yun ang problema. Dadagdagan mo lang. O, tanggapin mo si Jesus, pero dapat ganito ka magdamit. Dapat ganito buhok mo. Dapat ganito ang ginagawa mo. Ganito ka kumain. Ang tawag diyan mga legalistic. Nakuha? Kailangan gawin mo to, magdadagdag ka. Kailangan dagdagan mo to, gawin mo tong ritual na to, kaya ganun. Nakakalimutan lang, hindi ganun ang gospel. Ang gospel, si Jesus lang, wala ka idadagdag. Now, iba naman, sumobra naman. Si Jesus na, pero gawin mo na gusto mo. Yun yung licentious gospel. Gawin mo na yung gusto mo, magkasala ka, pinatawad ka na ni Jesus. Hindi totoo yun, kasi ang sinabi ni Jesus, to rescue us from our sins, and from this present evil age. Kung ni-rescue ka niya, ba't ka mananatili doon? Kaya nga naging masaya tayo kasi alam niyo bang yung kasalanan, yan ang nakakapagod sa atin. Yun ang nakakasira ng buhay natin. Nakakapagod ata na sa kasalanan. Kasi ang kasalanan masyado makasarili. You're always thinking about yourself. Nakakapagod yun. Gusto niyo subukan maging malungkot kayo sa buhay? Isipin niyo lang sarili niyo. Huwag niyo isipin ibang tao. Titiyakin ko kayo, hindi kayo magiging masaya. Pag may nagkikwentuhan, ako, mas maganda kwento ko dyan. Yan, ganyan gawin mo. Makikita mo, lulungkot at lulungkot ka. Kaya lahat ng entitled na tao, lahat ng laging self-centered, yan ang mga malulungkot sa mundo. Hindi nyo balabansin kahit ang daming mga malulungkot ngayon? Kasi dati, kahit na hindi pa makasalanan, kahit makasalanan, tinuturo yung maging mapagbigay sa tao. Yun lang sa bus, pinauupo yung mga matatanda, yung mga babae, pinauupo. Ngayon, manigas ka. Sumakay ka eh. Ganun na. Iba na ngayon. Dati, pagka pinaupo, thank you. Ngayon, ba't ngayon lang?
galit pa. Diba? Kaya wala na, hindi na siya lalo masaya eh. Di ba? Lalo lumulungkot ang buhay nila. Kasi nga, nagiging selfish. Now, ito pa, prosperity. Ngayon, kumakalat na yan eh. Parang sinasabi lang, kung hindi ka yayaman at hindi ka lagi kang may sakit, hindi ka Christian. Eh, yun ang masama. Ang totoo niyan, pwede naman kang yumaman na Christian ka. Okay naman yun, pero hindi mo idadagdag para maligtas ka. Kailangan yumaman ka para tiyak na Christian ka. Hindi ganon. No, lalo na yung success gospel na parang kapag ka itong gospel na to, kailangan magtatagumpay ka. Paano kung hindi ka nagtagumpay? Kasi you are being persecuted. Di ba? Because of your belief in Christ, tinatanggal ka. O paano gagawin mo? Kaya sa gospel, ang totoo, the power is from within. Na talagang binibigay ng Diyos yan. Kaya no matter the circumstances, masasabi mo, I can do all things through Christ who strengthens me. Walang pinipili. May mayaman o mahirap ang sitwasyon, masaya ka. Amen po? Yun ang gospel ng sinasabi ni Paul. Pero isa-isa natin, huwag kayong kalala. Yung malala, universalist gospel. Ang universalist gospel, lahat maliligtas. Hindi mo na kailangan mag-repent. Nagbayad na si God. Hindi totoo yan. Hindi yan. Kasi kung totoo yan, bakit pa tayo inutusang mag-preach ng gospel? Para isave ang iba. Nakuha ninyo? Kasi desisyon yan kung tatanggapin mo yung gospel o yung magandang balita o tatanggihan mo. May choice tayong lahat. Para kayong nanood, halimbawa, nanood kayo ng mga video nagkakalat ngayon, saldi ko. Nasa sa inyo yun, kung papakinggan nyo, paniniwala kayo o hindi. Pero kung matalino kayo, sa lahat ng bagay, hindi kayo agad nagpapaniwala. Pinag-iisipan nyo muna. Hindi sa kumakampi kayo kung kanino, kasi hanggat hindi nako-cross-examine, sabi ng Bible, parang totoo. Nakuha ninyo? Kaya pag kayo rin ikwinento sa ibang tao, wag din sila dapat magpapaniwala. Dapat kailangan i-cross-examine muna. Lahat ng bagay ganun. Huwag kayong basta mag-excited. Ay, grabe! Ay, grabe! Wala na. Paglalaruan na yung ating mga emosyon. Dapat, Lord, at kung totoo man ito o hindi, turuan mo kung anong dapat kong gawin. Okay tayo? Ulitin ko walang kampihan Si Lord ang kakampi natin dito. Kasi wala naman yung leader dyan. Subukan nyo lang. Ilang beses tayo nagpalit. Wala namang pagbabago. Napansin nyo ba yan? Naalala nyo yung mga panahon-panahon. Ewan ko, inabot nyo yun. Tama na, sobra na, palitan na. Pinalitan naman. Ano nangyari? Dumilim ang bansa. Dumilim! Nung panahon na yun, nung dumilim, may gera pa nun. Gera ng alala mo, Iraq tsaka Amerika. Pag dumaan ng eroplano ng Amerika, pag dumaan ng eroplano ng Iraq, ganun eh. Yung dumaan ng eroplano ng Pilipinas, kore. Ay, kawawa, wala naman nangyari. Kawawa, parang kaya yung nagkaroon ng bumagsak sa ibang lugar yung bomba, kasi kore, ganyan, kawawa eh. Di ba, naintindihan nyo? Nagpalit-palit na marami ng beses. Huwag natin ituloy pa iba, baka sabihin lang, ng insulto na ako. Pero what I'm trying to say is this, alin ang di nagbago? Tayo pa rin. Umiihi pa rin kahit saan. Pag iihi na, saan ang CR? Ay, may poste. Tinalo pa yung aso eh. Tumaas ng okay na. Walang ganon. Wala, hindi. Nagtatapon ng basura kahit saan. Paano aayos ang bansa? Walang totoong gospel na pipigil sa atin. Di ba? Sabi, bakit kasi hindi ko nakaya eh? Nakakita ka ba ng babaeng hindi nakaya? Basta umihi na lang sa poste? Wala namang ganon. Lahat kaya yan. Kung totohanan tayong magsisilbit, titiisin lahat. Kaya ang kanta natin, ang mamatay ng dahil, Christian na Christian. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Ihi lang, hindi mo mamatayan. Kung saan ka pupunta, tapos ihi ka sa gulong pa ng ibang kotse. Kawawa, kung naplatan yan. Kawawa. Wala tayong pagmamahal sa kapwa. Naintindihan? Kaya alam na natin malayo. Kaya anong gagawin natin? Ngayon, etong lahat ng to, pag ang gospel, binawasan mo, dinagdagan mo ng rituales, dinagdagan mo ng kung ano-ano, hindi yung gospel. Walang pwedeng idagdag, walang pwedeng ibawas. Kasi napakaraming reliyon, pero iisa lang ang gospel. Nagkakandidihan. Kaya anong gagawin natin? Defend the gospel with your life. If you truly understand the gospel, dapat tayuan mo ito ng iyong buhay
Hindi ka makikipagtalo, hindi ka makikipagdebate, hindi makikipag-away, hindi yun ang ibig sabihin. Dito, nakikita mo, tatayuan natin to na may katotohanang kalmado. Kasi alam natin kapag totoo, kahit ano sabihin mo, hindi mo kailangan makipag-away. Kasi totoo eh. Nakuha ninyo? Hindi mo kailangan makipag-away. Kalmado ka lang. Kayo kung hindi totoo yung hawak mo, minsan, hindi ka pa sinasalungat, galit ka na, para lang mapasinungalingan mo kaagad. Yung reaction mo, gusto mong depensa kaagad. Mali yun. Dapat kalmado ka lang. Totoo naman yun. Paano pa paglalaban mo? Parang ganito. Kuya, ano pangalan mo? Ha? Albert. Albert, tumayo ka. Para makita nila. Oh, sabihin natin, tingin ka sa kanila. Pangit naman si Albert eh. Oh, magagalit si Albert. Hindi, kalmado lang siya. Kahit ang sabihin mo, pogi na yan. Hindi mo na mababago yan. Tama, mali? May sumasalungat? Kausapin mo si Albert. Thank you, Albert, ha? Hindi, ibig sabihin, kahit pa sabihin po, wala naman siyang buhok eh. No, ngayon, gwapo pa rin. Hindi mo mababago yung katotohanan, gwapo pa rin siya. Nakuha niyo ibig sabihin? Kahit naman may buhok ako, pangit pa rin. Ano, ikaw, pangit pa rin. Wala ka na magagawa doon. Ibig sabihin, you don't need to defend yourself. Minsan, habang dinidepensa mo yung sarili mo, lalo ka napapapangit eh. Ibig sabihin, kapag totoo, relax ka lang. Totoo na eh. Pag hindi totoo, kahit anong galit mo, hindi magbabago yung katotohanan at hindi katotohanan. Nagkakanilan. Kaya when we defend the gospel, it is with our life. Meaning, hindi tayo takot to stand on what is true, while at the same time, our life projects the truthfulness of the gospel. Now, just in case our life is inconsistent, hindi pa rin mababago yung katotohanan. Bakit? Because the gospel is dependent on Jesus, not on us. Nagkakaintindihan tayo. But if you want to enjoy the beauty of the gospel, dapat tayo mismo will proclaim it not only with our words, but with our life. And sa totoo lang, yan pa rin talaga mangyayari. Tingnan natin. Dito sa chapter 2, merong tatlong major issues na dinil si Paul. Yung compromise ni Cephas, si Peter, yung clarity ng gospel, in-explain niya, at yung conviction dapat ng believers. Now, anong gagawin natin dito? Tandaan niyo yung word, compromise, clarity, conviction. Doon tayo mag-focus, okay? Bakit? Pag dinipensa natin yung gospel, dapat we need to understand the compromise we must resist. Hindi laging masamang mag-compromise, but the compromise na dapat natin tanggihan. And the clarity we must protect. Are you following? And the conviction we must live. Yan ang ipamumuhay natin. So let's start. Compromise that we must resist. Remember the word, compromise. Ito yung kompromiso kung if we are to defend the gospel with our life, ito yung dapat nating tanggihan. Kasi in this life, whether we like it or not, we compromise through pressure. Pag na-pressure na tayo ng kamag-anak, na-pressure na tayo ng ating tradisyon, na-pressure na tayo ng ating customs, na-pressure na tayo ng kaibigan, there is a great tendency for us to compromise. Are you following? Kaya nga, ito ang importante. Tingnan nyo sa verse 1 to 10, ha? Sabi niya dito, then after an interval of 14 years, 14 years, mula nung natanggap ni Paul, after 14 years, I went up again. Kasi nagpunta na siya sa chapter 1, nagpunta na siya sa Jerusalem. Nakausap niya si Cephas for 15 days. Naalala ninyo? Yung mga nandito, at yung hindi pa niya napanood, panoorin nyo na lang last week. Now, 15 days, basahin nyo rin sa chapter 1. Tapos, ano mang nangyari? Doon, bumalik na naman siya. This time with Barnabas at kasama si Tito. Okay po? Now, tingnan nyo nangyari. It was because of a revelation that I went up, that I submitted to them the gospel which I preach among the Gentiles. Pero, sabi niya, ginawa ko to ng pribado para kasama ang mga kilala na sa takot ko na tumatakbo ko at tumakbo ko nang walang saysay. Can you imagine? 14 years you've been ministering to people after receiving the gospel. Tapos napag-usapan nyo na to before. Ngayon, babalik ka na naman. Bakit? Si Paul na napakatapang, biglang natakot. Natakot saan? Na masayang yung ginagawa ko. Kaya I need to check again with them. Tingnan niyo mabuti ha.
May revelation ka na sa Diyos. If you have the revelation from God, sino pang pwedeng sumalungat sa'yo? Pero hindi yan guarantee na kapag meron kang revelation sa Diyos, walang confirmation sa tao. Kaya yung unang mga alagad ni Kristo, tulad nila Pedro, nila James, o nakagani si John, sila nakasama ni Jesus. Imposibleng magpakita at magsabi ang Diyos ng salungat sa sinabi niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa kanyang unang mga alagad. Kaya doon, may check mo. Tama ba? Hello? Nandiyan ba kayo? So, doon niya maintindihan na wag lang, nagpakita ang Diyos, gumagawa siya ng himala. Totoo yan. Hindi pwedeng sumalungat yan doon sa talagang mismong sinabi rin ng Panginoon. It must be aligned. Andiyan pa kayo? Now, pag tinignan niyo mabuti, bakit ngayon ka lang bumalik? 14 years ang inantay mo. Bakit? Diba? Bakit kailangan mo pag-usap tayo ng pribado? Bakit? Alam nyo, pag-isipan nyo mabuti. Ito yung mga bagay na pag nagbabasa kayo, nagtatanong kayo, kinakausap nyo talaga ang Lord, bakit ang nangyari ito? Sa unang tingin, kasi natatakot si Paul, baka mali yung kanyang tinuturo. Not necessarily. Kasi nung una, nag-usap na sila Sa chapter 1, nag-usap na sila ni Cephas Ang totoo niyan, ganito, nagkasundo na tayo. Kanya lang, mayroong mga maling turo na baka hinahayaan ninyo. Kaya gusto ko rin malaman, faithful pa rin ba kayo doon sa gospel? Kung faithful ako, dapat faithful din kayo. Kung faithful kayo, dapat faithful din ako. Tama ba? Kaya mag-uusap tayo. Ano pa rin ba tayo? Agree pa rin ba tayo dito? Kasi kapag hindi, magulo to. Yung lahat ng pinagtrabahuan kong magbiministeryo sa mga hentil na hindi Hudyo, walang kwenta. Masasayang. Kailan nagkakaisa tayo na pareho tayo nadidinig mula sa Diyos? Tama ba? Kaya sa gospel, mapapansin nyo, bakit iba-ibang denomination kung isa lang ang gospel? Kasi meron niyang common agreement. Mamaya maintindihan nyo bakit may pagkakaiba, pero may agreement yan na isa lang na hindi nyo pwedeng baguhin. Yung gospel na si Jesus lamang. Mamaya kikita natin sa clarity yan. Pero ngayon, dun yung pinag-uusap. So ano nangyari? Tingnan nyo. Kasi may pumasok. Kaya nga si Tito, sabi niya, nakasama ko, Grego yan. Ibig sabihin, hindi siya Hudyo. Hindi siya Hudyo. Anong difference ang Hudyo tsaka hindi? Noon, ang mga Hudyo nagpapatuli para bilang pagkilala na sila ay kabahagi ng covenant with Abraham. Tama? Andiyan pa ba kayo? Yung mga Grego, hindi nagpapatuli yan. Kaya meaning, yun doon pa lang maintindihan na. Kaya si Tito, sabi niya, Greek, pinipilit na magpatuli. Sabi niya, bakit ganito? Kung talagang Christian ka, dapat magpatuli ka. Maging bahagi ka ng Judaism. Sabi ni Paul, sabi niya, basa ito mo, but it was because of the false brethren secretly brought in, pumasok mga huwad na kapatid, who had sneaked in to spy out our liberty which in Christ Jesus in order to bring us into bondage. Binabalik na naman tayo sa slavery. Ano ibig sabihin yan? But we did not yield in subjection to them for even an hour so that the truth of the gospel would remain with you. Ano sinasabi niya? Ni isang oras hindi kami bumigay. Agad-agad, tinanggihan namin. Bakit? Kasi itong tukso sa atin. Ngayong Christian ka na, di dapat gawin mo na to, gawin mo na to, gawin mo na to. Kayo marami, nawawala na ng gana. Hindi ko kaya. Punong-puno ngayon ng guilt. Kasi ang Christian gospel, binigyan ka ng laya. Kaya nga, come to me those who labor and heavily laden, and I will give you rest. Tingnan niyo po, sa maraming Christian, ano ang pinakapapala natin? Niligtas ako, wala akong ginawa. Wow! Kaya yung gagawin ko ngayon, out of my gratitude to what Jesus did on the cross for me. Hindi ko ginagawa para makamtan ko yung awa niya. Hindi, kinaawaan na niya ako, sa sobrang tuwa ko, susunod ako sa kagustuhan niya. Nakita niyo yung difference? Kaya ang Christian, hindi tayo naging Christian dahil naging mabait tayo. Hindi, naging Christian tayo, kaya nagbago ang ating pananaw sa buhay. Hindi na natin pinagsisilbihan yung gusto natin kasi sa wakas, tinanggap ako ng Diyos. Kaya marami sa atin hindi nananalangin ng maayos. Alam niyo bakit? Isip natin, hindi ako pakikinggan ni Lord kasi
masama ako eh. Alam mo kung bakit? Kaya hindi ka pinapangit, nakikita mo masama ka? Kasi nananalangin ka sa pangalan mo eh. Hindi ka nananalangin sa pangalan ni Jesus. Yung ating kabaitan sa harapan ng Diyos, hindi sa kabaitan natin, sa kabaitan ni Jesus na nasa sa atin. Hello? Andyan pa kayo? Kaya alam nyo, kaya minsan wala tayong tapang sabihin sa Diyos ano yung gusto natin eh. No, kapatid, kaya minsan ang kaligtasan natin nakabatay pa. Kapag tinanong mo, paano ka, pag namatay ka, pupunta ka ba sa langit? Ang dami ko pang kabalbalang ginagawa eh. Bakit? Dahil ba sa ginagawa mo kaya ka pupunta sa langit? O dahil sa ginawa ni Jesus? Ngayon iba natatakot kasi may kabalbalan pa ako, hindi ko maisuko eh. Hindi, isuko mo. Problema ba yun? Baka hindi ko magawa ko ulit eh. Kung magawa mo ulit, isuko mo ulit. At tutulungan ka niya, one day, makikita mo how the Lord will deliver you from that because He will empower you with His Holy Spirit to overcome that kabalbalan. But one thing for sure, tinanggap ka niya. With or without that kabalbalan, at the very beginning na tinanggap mo si Jesus at alam mo siyang namatay para sa'yo, tinanggap ka niya. Yun ang sinasabi ni Lord. Wala ka nang idadagdag dyan. Yung pagbabago, siya pa rin ang kikilos para sa'yo. Tutulungan ka niya para magbago. Kaya may mga, pinipilit ko nga maging mabuti. Huwag mong pilitin. Sumunod ka kay Jesus, then makikita mo. Nakuha ninyo? Andiyan pa kayo? Tanong mo yung katabi mo, ikaw, pag namatay ka, ligtas ka ba? Tingnan nyo. Tingnan nyo, hindi makasagot. Bakit? Pareho kayo ng ibang tao, kaya walang laya. Iniisip natin, nililigtas natin sarili natin sa sarili nating mga gawa. Hindi natin kaya. Si Jesus lang. Paano yun? Meron pa akong kalibin. Di ibigay mo kay Lord yung kalibin mo. Baka mamayang gabi kunin na. Hindi, ibig sabihin palayain ka na. Hindi mo alam, may mangyayari. Katulad nung isang nangyari, no? Yung lalaki, nagsisisi na, Lord, may kalibin ako, patawarin mo ako, may asawa ako, paano ba to? Nakirealize ko, mali ako. Kaya Lord, sinusuko, tinatanggap kitang tagapagligtas ko. Pero paano siya? Hindi ko siya kayang, bigla ba namang kinausap siya? Out of the blue, sabi ng babae, mamili ka, ako o si Jesus. Ganun ba naman? Sabi niya, siyempre si Jesus. Kalimutan mo na ako. Siyempre, paalam na. Paalam na, aking mahal. Ay, hirap isipin. Di ba? Kahit anong ganun nangyari, pasensya na. Mas mahal ko si Jesus kaysa sa iyo eh. Mahal kita, kanya lang. Si Jesus, mas mahal ko eh. Ito kakasama ko, eternity, ikaw, hanggang ngayon lang eh. At paglipas ang panahon, tatanda at lilipas ka rin. Di ba? Ganun katotohanan eh. So, doon siya kumapit kay Jesus. Bumalik siya sa asawa niya. Nung ang hirap, kasi ayaw siya tanggapin asawa niya eh. Pero bandang huli, sa awa ng Panginoon, tinanggap din siya ng asawa niya. Ngayon, together again. Napaayos sila. Nakakatuwa. Kasi si God buhay eh. Nakuha ninyo? Kaya yun ang sinasabi ng Lord. Sabi niya, huwag kayo magpasakop sa kahit isang oras, ayaw namin magpaalipin ulit. Kasi doon tayo, kaya tayo may takot. Doon nagkaroon tayo ng emotional freedom. Yung iba nga guilty. Ayoko na mag-Christian kasi naninigarilyo pa ako eh. Hindi ko kayang tanggalin yung paninigarilyo ko eh. Bakit? Hindi naman yung paninigarilyo mo magdadala sa langit. Si Jesus, di bigay mo sa Lord, Lord, tulungan mo naman ako. Sabi mo, tatanggalin mo to eh. Di relax ka lang, matatanggal din yan. Paano? Ilang ka lang, isang araw, mababaltaan lang, may cancer ka na sa baga. Tanggal na. Lord, tanggal na. Di answered prayer ka na. Di ba? At uuwi ka na sa Lord. Di ba? Mabilis pa, may usok pa. Ganun. Ang daming paraan ng Diyos. Relax ka lang. Kasi ang alam mo lang, Lord, thank you that my relationship with you is real. Ngayon sabi ng mga kasama ko, ba't naninigarilyo ka pa, Christian ka na? Huwag ka magpa-pressure sa kanila. Si God ang tutulong sa'yo. Hindi naman agad natanggal paninigarilyo ko eh. Hindi din natanggal kaagad yung paninigarilyo at pag-iinom ko eh. Hindi naman agad natanggal eh. Pero alam ko, Christian na ako. Hindi naman ako natanggal kaagad yung pambababae na ibig sabihin, lahat ng gusto mo. Hindi, dahan-dahan pa rin eh. Hindi naman dahan-dahan, pero deep within your heart, alam mo, ayaw mo na yun. Kaya lang, hindi mo makayanan. Pero ang Diyos, bibigyan ka ng kapangyarihan as you grow in your relationship with Him,
Bigla kang pinakakawalan. Kaya ang sarap ng pakiramdam mo na, alam ko, mahal ako ni Jesus. Alam ko, I belong to Jesus. Not because I'm good, but simply because He is good. Nakakadalihan? Kaya relax ka, dapa ka, bangon ka ulit. Yun ang sabi ng Lord eh. Kasi ligtas ka na eh. Hawak-hawak ka niya eh. Kaya relax ka lang. Huwag mong madaliin lahat ng bagay. Kasi si God, nag-ooperate, dinadahan-dahan ka rin niyang ayusin. Pero bago ka nang nilalang, kaya mayroon ng direksyon na patugo doon. Naunawaan po? So tuloy tayo dito. But from those who were of high reputation, what they were makes no difference to me. God shows no partiality. Well, those who were of reputation contributed nothing to me. Nung nag-usap kami, wala na silang naidagdag. We have the same gospel. Then, on the contrary, seeing that I've been entrusted with the gospel to the uncircumcised, just as Peter had been to the circumcised. Tingnan nyo ha? Whoever effectually worked for Peter in his apostleship to the circumcised, effectually worked for me also to the Gentiles. Yun, biglang naintindihan nila. Okay, hindi natin kailangan magtalo dito. Alam natin the gospel is Jesus Christ. Ngayon, si Peter, ang focus niya sa mga circumcised, sa mga Hudyo. Obviously, he cannot go against agad-agad kakomprente yung mga Hudyo. You minister to them, but same gospel. Ako naman, I will minister to the uncircumcised, to the Greeks, with the same gospel. Kaya maraming denomination, may kanya-kanyang reach yan, hindi pare-parehas. Iba yung reach ng CCF, iba yung reach ng VCF, iba yung reach ng GCF, pero lahat yan CF. The idea is this, with only one gospel, Christ as the foundation. Iba-ibang reach, pero dun kayo nag-unite. Si Jesus lang ang tagapagligtas, walang iba. Hindi CCF, hindi VCF, hindi GCF, o anumang CF yan. Basta ang mahalaga, si Jesus lang ang tagapagligtas. Kaya pagiging membro sa church na to does not make you a Christian. Only with your reality of relationship with Jesus Christ. Are you following? Kasi pag sinabi mo, para maging Christian ka, tanggapin mo si Jesus, at maging membro ka ng CCF, dinagdagan na namin si Jesus. So ibig sabihin, pag di ka na CCF, di ka na Christian, hindi ka na ligtas, problema, no? Paano kung lumipat ako sa ibang lugar na walang CCF? Ako ay condemned na. Paano ng buhay ko? Doon sinasabi ng Lord, kaya si Jesus lang, walang iba. Nagkakadirian. Kaya dito balik tayo. Kaya may iba-iba tayong reach, may iba-iba tayong gagawin. Pero one gospel. Kaya sabi ni Paul, and recognizing the grace that had been given to me, si James, si Cephas, and John, who were reputed to be pillars, gave to me and Barnabas the right hand of fellowship so that we might go to the Gentiles and they go to the circumcised. So ayan, pare, tuloy tayo ha. Punta ka doon ha. Ikaw nang bahala sa mga hentil. Kami nang bahala. We have the same gospel. Wala tayong problema. Kayo nang bahala sa mga Hudyo. Pero isang bagay lang na dapat common tayo ha. Ano yun? Huwag natin kalimutan yung mga mahihirap. The very thing also was eager to do. Meaning today, regardless whether Jews or Greeks, please, huwag nyo naman itaboy yung mga mahirap. Abutin nyo sila. Because Jesus Christ was anointed to preach the gospel to the poor. Nakakadinihan. Hello? Kahit na saan pang ministry yan, yung mahihirap, hindi dapat itinataboy. Kaya dito wala dapat mahirap o mayaman. Wala. Pantay-pantay lang tayo. Yes, meron tayong ibang, may Tagalog, may English, pero lahat tayo pantay-pantay in the eyes of God. Walang yung iba nahiya, ay ayoko dyan, ang yaman dyan, mga sosyal dyan sa CCF eh. Sino nagsabi sosyal? Tingnan nyo nga itsura ko. Hindi yan sosyal. Sus. Kay Jesus. Walang sosyal. Kaya itsura ko. Hindi nga ako mahilig magpo-forma eh. Kasi ganito na taga-forma nito. 8-8. Wala ka na mababago dyan. Pero one thing for sure, my Jesus is true. He is true to me and He is true to you. Yeah? Kaya walang pinipili si Jesus. Now, ngayon, kaya yung iba, nagko-compromise naman through fear. Takot naman, hindi lang pressure. Kasi sabi ng mga kamag-anak mo, tinalikuran mo na ang dati nating mga pananampalataya. Hindi, wala akong tinalikuran ko yung mali. Tinuruan ko si Jesus, hinarap ko si Jesus. Di ba? Kasi may mga pressure eh. Alam nyo, minsan nakakalimutan natin kung Jesus ba talaga pinaglilingkuran natin o yung ating
kinalakihang pananampalataya, kinalakihang kostumbre. Minsan ganun eh. Minsan sa bahay na lang. Christian ka na, hindi ka makabili ng bahay na nasa tumbok ng kalye. Bakit? Kasi malas daw. Ano ka ba? Christian ka ba o tumbok? Ang malas yung walang bahay. Kung may bahay, kahit tumbok pa yan, yung iba nga naalala ko, ayaw magpakasal. Dahil lang sa kalang pananampalataya, pag may namatay, mag-iintay ka pa na 1 o 2 taon. Tinanong ko, ano ka ba? Christian ka ba? O minsan, hindi to pang tira sa mga kung sino man ha. Related yan sa tradisyon na isang parang lahi. Kunyari sabihin natin, lahing Kapampangan. Halimbawa na lang. Pero hindi naman totoo sa Kapampangan yun, di ba? Halimbawa, sabihin na lang natin, Kapampangan. Sa Kapampangan, dapat 2 taon magluluksa ka, hindi ka pwede magpakasal. Ha? Ilang taon ka na ba? 80. 80? Maghihintay ka pa ng 2 taon? Bago magpakasal, 82 ka na nun. Nakuha nyo? Ano ba naman, 80 ka na nag-intay Ano ba yung 2 taon? Ang punto ko, ikaw ba'y Kapampangan o Christian? Kasi it's not about that. It's about what the Lord is telling you now. Nakuha nyo? Now, if God is telling you, no, in respect of my other relatives so that they can come to know Jesus, I have to wait. Praise God, do it. But follow it because of Jesus. Yung iba, ayaw sumakay sa elevator. Pag 4th floor, bababa ng 3rd. Maglalakad na lang daw pag 4th. Bakit? Kasi kamatayan ng 4th. Ano? Yung iba naman, ayaw ng, ano ba yan? Basta may mga ayaw. 9, 13. Naku po. Bigyan niyo ako ng 13 floors. Akin yan. Libre. Basta akin yan. Walang malas-malas. Kay Lord. Kaya yung hagdan, oro, plata, mata, oro, plata, mata, bumagsak sa mata. O ano, ayaw mo? Ayaw ko. O di lagpasan mo, tanggalin mo yung hagdan, umangket kang ganyan. Minsan, nakakalimutan natin. Yung pressure, yun na nagdadala sa atin. Hindi, si Jesus. Walang oro, plata, mata. Ang isip mo, makarating ka sa taas, masaya ka. Tama? Nakuha ninyo? Iba nga nagsiswimming o nakapalda ba naman? Kasi daw masama daw yung naka-bathing suit. Ha? Sabi ko, delikado pa yan eh. Makakamatay ka niyan. Paano naman? Lumangoy ka, biglang lumutang yan. Para kang higanting jellyfish. Kung may sumisisid, paano? Nawala na tayo sa katotohanan ng kalayaan natin sa Diyos. Kaya, ang kasunod niyan, yung compromise ng takot. Kaya tinan nyo, but when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned. Ha? Ano nangyari? Noong una, kumakain siya kasama niya. Bago dumating sila James, kumakain siya kasama yung mga hentil. Noong dumating na, unti-unting lumayo na. At naging aloof na, as if hindi na sila kakilala. Uy, teka. Ano nangyari? Kasi ganito yan. Yung mga Hudyo, they cannot eat with the Gentiles. Kasi tingin na sa mga Gentiles, mga unclean. So may mga seremonya sila to clean themselves. Hindi na ginagawa ng Gentiles yun. Nung una, okay lang si Peter kasi wala nang pagkakaiba Hentil ka o Hudyo, we are all one body in Christ. So kumakain sila together. Biglang dumating yung mga ibang Hudyo. Dahan-dahan, lumayo na si Peter. Natakot siya. Anong sasabihin ng iba? Nung lumayo, parang hindi sila kilala. Peter, inisnab. Bakit? Kasi magagalit yung ibang Hudyo. Yun ang sinasabi dito. Fearing the party of the circumcision. Now, ito na. The rest of the Jews joined him in hypocrisy. Ang hypocrisy, yung alam mo yung tama, hindi mo ginagawa. Kasi sa atin, ang hypocrisy, ganito Basta galit ako. Hindi ko pwedeng pakita sa kanya, mabait ako. Hello? Galit ako, no? Hipokrito. Ano ko? Hipokrito? Hindi. Ano ang tama? Ang tama, ang sabi ng Lord, bumati ka sa kahit hindi bumabati sa'yo. Yun ang tama. Tama ba? Anong hypocrisy? Na hindi kang ngumingiti dahil galit ka sa kanya. Hipokrito ka. Hindi ayokong ngumiti kasi masama loob ko Ano ko? Hipokrito? You see the difference? Yung hipokrito, hindi mo ginagawa yung pinasasabi ng Diyos na alam mo. Hello? Naintindihan? Okay ba tayo dyan? Para nakatulala kayo Kaya pag hindi kayo nagpapatawad, hipokrito kayo kasi alam nyo, dapat magpatawad. Tama? Yung hindi dapat kayo natutulog habang service, hipokrito kayo. Tutulog kayo, kasi alam nyo tamang hindi natutulog Di ba? Ngayon, kung pagod na pagod kayo, syempre, hindi naman kita masisisi. Tulog ka lang. Okay, so tuloy na tayo dito.
Nasabi ito, but when I saw that they were not straightforward, yung word na straightforward dito, marinig niyo yung saltang orto. Pag hindi diretso, hindi tuwid. Ibig sabihin, ito yung paniniwala mo, tapos hindi kayo diretso. Kaya ang tawag niya sa ngipin, orthodontics, di ba? Hindi pantay-pantay, pinapantay. Ginagawang straight. Yun ang sasabi niya, hindi kayo tuwid eh. Nakita niyo ngayon, epekto ng gospel? Ang gospel, maapektuhan even the way you treat people, in the way you eat, in the way you behave. Kasi the gospel affects us. Kasi sabi niya, hindi kayo tuwid eh. Bakit? Iba yung ginagawa nyo sa pinipreach nyo. Ang sabi ng Bible, love even your enemies. Tapos bigla, ito lang kapatid mo. Hindi mo lang kalahi, tinanggihan mo na. Nako nyo? Minsan ganun tayo eh. Parang hirap tayo maka-fellowship. Sorry, are you Filipino? Yes, but I can't understand you, I speak in English. I came from the US for about 2 weeks ago. And I cannot understand you're Filipino. Wow. Tapos ayaw makapag-fellowship kasi iba siya eh. Walang ganunan. We fellowship because we're brothers and sisters in the Lord. Regardless of our race, regardless of our political inclination. Ano ka? Kay Marcos ka? Ayoko ha? Ayoko, Duterte ka eh. Walang ganun. Alam mo, minsan nag-aaway mga Christian dahil lang sa mga political affiliation. I don't care kung Duterte ka, o Marcos ka, o Robredo ka, o ano. Basta tayo Christian, wag tayo mag-away sa mga ganyan. Minsan, pag-eleksyon, hindi na, cancel, magkakaibigan, Christian. Dahil lang sa, alam nyo, kung nagtatalo, tumataas na yung tensyon. Tahimik na kayo, mag-pray na kayo, kasi ang Diyos mamimili ng leader. Kung ang conviction mo, galing sa Diyos, yun ang iboto mo, boto mo, huwag mo nang awayin yung kapatid mo, alang-alang sa ganyan. Alangan, preference lang yan eh. Kung ayaw mo ng pinakbet, gusto niya kari-kari, huwag na kayo mag-away. Kainin nyo na lang pareho yung talong. Pareho may talong naman yun eh. Naku, ano ibig sabihin? Huwag nyo na pagtalunan pa yung hindi kayo parehas. Naku po, kasi minsan ganun pa yung ating gulo eh. Huwag na. Mag-focus tayo sa pinagagawa ni Jesus sa atin. Kaya nga ito, bakit ngayon pipilitin mo yung mga hintil, nagiging Hudyo, magpapatuloy sila, kayo nga hindi nyo kayang bumaba sa kalang level eh. Kaya tatandaan nyo ang Christianity, it transcends race, it transcends preference, it transcends culture, it transcends our political affiliation. Lagpas na tayo dyan. Because we focus on one thing, the kingdom of God. Kakaintindihan? Kaya tingnan nyo, balik tayo dito. Kaya sabi nga nito, ang ganda, if approval means more to us than Christ, compromise begins. Kapag lagi nakasentro sa atin, alam nyo na, magkokompromiso na tayo. Bibigay tayo at bibigay. Kasi ang focus natin nasa ating sarili. Kaya ano sinasabi ng Diyos? Dapat ang focus na si Jesus. Yan ang mga tao katulad nito. Si Bonhoeffer noong panahon ng Nazi. Naku, pinako-compromise siya. Sabi niya, sunod ka lang sa government kasi ano naman, pinatatanggi si Jesus. Sabi niya, hindi pwede. Tatayuan ko. Pinapapatay yung mga Hudyo eh. Itong Christian, hindi. Ba't yung tatayuan ko kayo? Kasi bakit? Dapat mahalin natin ang lahat ng tao. Di ba? Pinapatay siya. Ganon din na nangyari. Ito sa China. Yung matanda, 80 years old, tinago yung Bible. Bawal eh. Pero tinago niya, sabi niya, I would rather hide my Bible than to present a gospel different from what Paul had already preached. Hindi siya nag-compromise. Ganon din. Pagdating ng mga Koreano, kaya nagka-revival. Grabe yung mga Koreano. Tinayuan yung pananampalataya kay Jesus. They never compromised. Kahit na against yung relatives, against yung mga kababayan, tumayo sila. And they were willing to die for what they believe in because they defended the gospel with their life. Minsan, pag sinabi, Christian ka? Buang again! Hindi kami Christian. Wala yun. Saan ka galing? Bible study, no? Hindi. Discussion lang. Bakit? Ba't ka natakot? Hindi ba totoo yung ginagawa natin? Ba't ka ba natakot? Remember, we have the power of the living God. Amen? Kaya never ever compromise. Now, let's deal with this. Sabi niya, kaya may clarity. Kailangan i-clarify natin ano ba yung gospel. Pasensya na kayo ha. 7 o'clock tayo matatapos ngayon eh.
Sabi niya, ito yung dapat natin protektahan. Tingnan nyo, sabi ni Paul, kami Hudyo na at mga makasalanan din among the Gentiles. Hudyo na kami. We have the law. Tuloy pa natin. Nevertheless, kahit alam namin, sabi niya, yung tao hindi mapapawalang sala dahil sumunod kami sa batas. Alam namin yung batas. Ngunit sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kahit kami, Hudyo na, naniniwala na kay Kristo Jesus, doon lang kami mapapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi dahil sa pagsunod namin sa law. Dahil ang pagsunod sa law, hindi mapapawalan sana ang sino man. Yun ang sinasabi ni Paul. Hudyo na kami. Kami nakatanggap ng covenant. Kami nakatanggap ng law. Batid namin na hindi namin maligtas sarili namin. Kaya kailangan naming manampalataya kay Jesus. Yun yung gospel. Kaya ngayon gusto nyo, natanggap nila si Jesus, tapos gusto nyo susunod sila sa batas para sila'y maligtas. Ano ba? Kami na nga sinasabi na sa inyo, hindi namin kaya. Ang takot nila, ganito. Teka muna, di ba pagka sumunod kami, kung hindi na kami susunod sa law, di magkakasala na kami. Di magiging tagatulak na kami kasalanan. Sinabi nila, but if while seeking to be justified in Christ, habang hinanap namin mapawalan sala kay Kristo, we ourselves have been found sinners. Is Christ then a minister of sin? May it never be. Sabi niya, kasi tinan mo pag hindi na kami susunod sa batas, magiging makasalanan na kami. Kaya sabi ni Paul, ano ka, hindi no? Ganito yan. Alam mo intindihan nyo? Ganito yan. Pag-isipan nyo mabuti. May logic naman, di ba? Eto ka ngayon, alam mong makasalanan ka. Di ba? Ito yung law, hindi mo masunod. Tinanggap mo si Jesus, di napawalan sala ka na. You are declared not guilty before God. Tama? Matindi, tama neto Talagang bumagsak na Tayo ba na? Tagatin naman. Gising. Balik tayo So, ito ka. Makasalanan ka, tinanggap mo si Jesus, so pawalan sala ka. Ngayon, paano itong mga hentil, hindi alam yung law, tapos kinilala na si Jesus sa pawalan sala? Di yung buhay nila, wala na, makasalanan na. Hindi, ganito yan. Para sinasabi nila, dahil pagtanggap kay Jesus, naging makasalanan pa yung tao. Hindi totoo yan. Mali Parang ganito. Imagine niyo yung kwarto, madilim. Ngayon, nung binuksan mo yung ilaw, kita mo ang alikabok. Tanong, maalikabok ba yung kwarto dahil binuksan mo yung ilaw? O talagang maalikabok yun? Buhay o patay yung ilaw? Patay o buhay? Tulog o gising? Pare-pareho tayong makasalanan. Kaya yung biyaya ng Diyos, nung binigay sa atin, it doesn't make us sinners. It only shows us that we are sinners. It confirmed. Nakita natin ngayon, makasalanan nga talaga ako. Kaya I need the grace of Jesus. Tama? Kaya tinuloy ni Paul. Sabi ni Paul, for if I rebuild what have once destroyed, I prove myself to be a transgressor. Di ba? Kaya sabi niya, for through the law, I died to the law so that I might live to God. Hindi ko magawa yung batas. Ngayon namatay na ako sa batas, sa wakas. Hindi na ako nabubuhay sa batas para ma-please ko si God. Na-please ko na si God, mabubuhay na ako para sa Kanya. Kumbaga, hindi mo na kailangan sabihin sa akin ano ayaw niya. Kasi close na kami. Alam ko na ayaw niya. Tuloy ko, dahil ayaw ko masira yung pagmamahalan naming dalawa, hindi ko gagawin anything that will displease Him. Nakuha ninyo? Hindi yung law. Yung law, nagpakita lang na marumi tayo. Ngayon, nalinis na ako. Nako, alam ko na kung ano malinis. Praise Jesus. Ayoko na marumihan pa ulit. Kayo ba, pagkatapos yung maligo, gusto nyo ba magpakarumi na naman? Di ba, kung nag-exercise ka na, pawis ka, tapos naligo ka na, ayaw mo na magpawis ulit. Kung pwede lang, paypay ka ng paypay na, di ba? Kasi nga, alam mo na what it means sa pawis. Iba na amoy. Amoy yung katabi mo. Walang pawis, mabango, di ba? Pag yan nagpawis mamaya, yung iba nakatulog, iba na rin ang amoy.
Sorry. Sorry po. Minsan katotohanan din yun. Sorry po, hindi ko sinasadya. Okay, nabalik tayo dito. So ano sinasabi ni God? Kaya clarity tayo na ang gospel, nothing to do with us. It's all by believing Jesus. Dito sa chapter 2, clarify niya, ano yung gospel? It is by believing Jesus that we are justified, napawalang sala sa Diyos. Kaya every time God looks at us, we are sinless because we belong to Jesus. Nakuha? Gusto niyo pa isang illustration? Pasensya na kahit mahaba. Gusto ko lang maintindihan niyo mabuti. Pasensya na kayo. Pag-isipan niyo mabuti. Halimbawa, papasok kayo sa village namin. Sa village namin, kailangan meron kang sticker ng village. Ngayon, anong pangalan mo, iho? Ha? Chris. Halimbawa to si Chris, kilalang magnanakaw. Halimbawa lang. Wala naman sa itsura niya eh. Di ba? Ngayon, hindi yan pa, nakalagay na yung mukha niya doon, nakapaskil, magnanakaw. Ngayon, isinakay ko siya sa sakyan. Naging magkaibigan kami, bisita ko ngayon siya. Nakasakay sa sakyan ko. Habang nakasakay, siyempre paparahin. Sir, sino yung kasama nyo? Si Chris. Sir, bawal siya dito. Hindi, bisita ko siya. Kasama ko siya. Kaibigan ko siya. Ngayon, sige sir, papapasukin siya, hindi dahil mabait siya, kundi dahil kaibigan niya ako. At dahil bisita ko siya. Now, imaginein mo, inampun ko pa siya. Anak ko na. O paano? Papapasukin na siya palagi. Yun ang ating relasyon sa Diyos. Tinanggap niya na tayo. Inampun niya na tayo. Kaya welcome tayong pumunta sa kanyang bahay at sa kanyang kaharian. Nagkakaintindihan? Kaya hindi dahil mabait tayo. Bumabait tayo dahil ayaw nating masira yung relasyon natin dahil masaya tayo sa Jesus. Ayaw natin siya masasaktan. Parang anak yan. Ayaw niyang sumuway sa tatay, hindi dahil takot siya sa tatay. Ayaw niyang masaktan ng tatay dahil sobra niyang pagmamahal sa tatay. Okay? Now, tuloy tayo. Ito yung sinasabi niyang conviction. Sabi niya, I have been crucified. Etong Christianity. Sabi niya, napako na ako kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. Sabi niya, ngayon, yung buhay ko ay nabubuhay ako sa pananampalataya kay Kristo. Kaya, kunyari, para maintindihan niyo lang to, para mabilis lang. Kunwari, may gusto ako. Ayaw ni Jesus. Sabi ko, Lord, gusto ko siya eh. Wag, hindi makabubuti sa iyan, masama yan. Dahil nabubuhay na ako sa pananampalataya ko kay Kristo, na ang hangad ay ikabubuti ko, susundin ko siya kahit dahil bagamat ayaw ko sanang tanggihan yung gusto ko. Pero pag sunod ko kay Kristo, doon ko malalaman, tama siya. Mabuti ang choice niya. Nagkakaintindihan tayo. Na parang ganito yan. Kunyari yung asawa ko, alam naman niya to. Noon, may iba akong nagugustuhan. Pero sabi ng Lord, siya ang gusto ko para sa'yo. Nakuha niyo? Ngayon siya ng asawa ko, masasabi ko, talagang mas mabuti talaga ang Diyos kaysa sa akin. Tama ang pili niya. Kasi mali ako. Buti na lang, sumunod ako sa Kanya. Kasi yung buhay ko, hindi na para sa akin, kundi para kay Kristo. Kaya, sino pang na-bless? Ako, dahil binigyan ako asawang angkop para sa akin. Ayos ba yan? Ganun na tayo ngayon. Marami tayong gusto. Pero mula ngayon, sabi niya, itong Kristiyanismo. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. Bakit? Who loved me and gave Himself for me. Namatay na nga siya sa akin para sa ikabubuti ko. Bakit naman ko tatanggihan yung gusto niya? Tiyak ako, mas alam niya yung mabuti kaysa sa akin. Okay ba yan? Kaya sa Panginoon, hindi Kanya pinagbabawalang gawin yung ginagawa mo. Ang ayaw niya, hindi yan makakabuti sa'yo. Kaya sumunod ka sa Kanya kasi yan ang essence ng Christianity. We live for Jesus. Alright? Kaya balik na naman tayo. Hindi natatapos si Paul. Ang kulit-kulit ni Paul eh. Sabi niya, I do not nullify the grace of God. For if righteousness comes through the law, then Christ died needlessly. Okay ba yun? Sabi niya, tingnan nyo. Kung naligtas tayo, kaya nating iligtas sarili natin, ba't pa namatay si Jesus sa krus?
Kung kaya na pala nating maligtas sa pagsunod lang sa batas, ba't pa siya namatay? Sa totoo lang, hindi natin kayang gawin yung batas eh. Kaya nung nakaraang linggo, sinabi ko yun eh. Sample lang ko lang kayo. Sino nakakaalam sa inyo ng ikapito na utos? O, tinan nyo, hindi nyo alam? Paano kayo makakasunod? Hindi nyo memorize. Pag-isipan nyo. O, di lalo na yung pansampu. Ang hirap intindihin. Thou shall not covet your neighbor's goods, though your neighbor's wife. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, nagustuhan mo yung gamit ng kapitbahay mo. Halimbawa, nakakita ka. Cellphone, wow! Wow! Gusto ko yan! Parang ganon. Kahit sticker lang yan. Ngayon sabi mo, gusto ko yan kahit wala kang pera, pinilit mo. Di baling magutom ka na. Makabili ka lang ng bagong iPhone 17. Di ba? Kasi pag ninakaw mo to, hindi na yan covet. Kupet. Di ba? Ngayon sabi, ano yung covet? Ginusto mo kahit wala kang pera to the point na hindi na nakakain yung pamilya mo, makabili ka lang. Kasalanan yun. Wala, hindi ka ba ninakaw ah? Ninakawan mo yung pamilya mo. O, iba naman, nagustuhan mo yung babae sa kapitbahay mo, may asawa ka na. Naging kayo. Ano yun? Kabet. Hindi covet. Ano yung pagnanasa? Kahit hindi yun, ginugusto mo pa rin. Pinapangarap mo siya sa gabi, sa umaga. That's still a sin. Adultery in the heart. You see now? Alam niyo ba yung murder sa Bible? Yung galit ka lang sa kapatid. Yung galit na wala ka naman talaga ginawang galit. Ay, nakita mo lang, na ayaw mo lang sa kanya. Ba't pa nandito to? Ba't nagkatin to na service? Yung isang nakita mo lang, yung mukha pa lang, naasar ka na. Yun, murder na sa Bible yun. Ilang tao na ganyan yun. Yung pag nakita nyo, asar na kay kagad, wala pa siya ginagawa. Yung parang, ba't pa ito nabuhay? Parang ganun. May mga ganun eh. Yung iba ka, amoy lang eh. Amoy lang, asar ka na eh. Murder yun sa Bible. And no murderer has eternal life. O paano tayo maliligtas? If not because of Jesus. Amen? Are you following? Kaya, balik tayo dito. Kaya, ano sinasabi ng Diyos? Listen to this. Ito ang Christianity. Let's watch this guy. And you will see how the Lord works sa Christian life. Kasi grace is not cheap, grace is costly, grace is bloody, and grace is sacrificial. God gave everything for us to earn everything. Let's watch. Being the middle child who always gets sick, I was deeply spoiled by my parents, leading me to have a life I enjoyed having parties with my barcadas, smoking, drinking alcohol, chasing women, and eventually trying all sorts of drugs. I thought I was at the peak of my freedom, but in reality, I was falling apart. Rather than turning to God for help, I sank further into drugs, alcohol, and womanizing. At that point, my drug addiction was spiraled out of control. I found myself in jail not once, but 3 times. The first was in 1989. My parents negotiated and bailed me out. The second was 2003. Again, my parents came to my rescue. And the third time, in 2012, both of them had already passed away, and the only person left was my brother. Tumawag ako sa kanya, pero ang sabi niya sa akin, Joey, the only way I could help you is by not helping you. And that statement really marked me that I was alone in this chaos. I ended up in severely overcrowded city jails where I experienced some of the hardships condition imaginable. One task I had to endure was to clean the toilets with my bare hands. Christian ministry would come to offer Bible studies, but years I've ignored them. I didn't believe I needed God. But during one ordinary and hopeless day, God began to touch my heart. Left with no comfort and no escape, I began to reflect. I started praying more consistently, and Bible reading became a daily habit. I may have been imprisoned, but I do understand that I came
live a life free from the bondage of sin as long as I surrendered everything to Christ. It was from my imprisonment that I understood the true meaning of freedom. I found my peace amidst hardship, not because my situation improved, but because I began to encounter God personally. Even my addiction to smoking, sometimes I could never quit. By God's grace, I was able to stop. Behind bars, I started to experience the real peace, real love, and true freedom. After 4 years in jail, something completely unexpected happened. 3 families, people I didn't even know, pooled resources to pay for my bail. In 2016, I was granted release and soon negotiated to reduce the charges, which allowed me to apply for probation. Part of the probation included weekly drug tests, and for the next 2 years, I remained clean. After being bailed out, I tried my best to walk in the new freedom God had given me. There still were struggles, temptations, and failures, but each day I chose to surrender my life to Him. In 2022, I met a pastor in CCF who later became a mentor, a close personal friend. God used him to guide me as I navigated this new season of life. Then in 2024, I publicly declared my commitment to follow Jesus through water baptism. That same year, I was introduced to the Biyahe Jail Ministry of CCF. Today, I actively served with jail ministry, visiting correctional facilities, and serving both God's Word and my story to those still in chains. I relate deeply in them because I was once in their place. What I once cursed, my time in prison, now I look back on with gratitude. I thought prison was the end of my story, but it turned out to be the place where my redemption began. I am still a work in progress. I believe God is not done with me yet. He continues to mold me, change me, and give me purpose. What I once viewed as the ruin of my life, God has turned into the foundation of my testimony that points to Him. I'm Joseph Benedict Navales, once chained by sin and imprisoned, but Jesus the Redeemer has set me free, and now I live to proclaim that He is real and He is able to redeem even the most broken life, and to God be the glory. Thank you po. Praise God. Hindi ho na natin nagawang pakinggan siya ng live kasi po no October siya po ay pumaroon na sa Panginoong Diyos na inatake siya sa puso habang naglalaro ng basketball bilang pagbahagi ng kanyang exercise. Ngunit, pero sa kabila noon, hindi naman ho siya namatay. Lumipat lang siya ng tirahan. At kaya ho narinig pa rin natin ang kwento ng Panginoon Diyos sa buhay niya kasi that is exactly what happens to those who understand the gospel. Diba? We are always work in progress kasi ang Diyos na nagsimula, siya rin ang magpapaganap ng lahat ng bagay. Amen po? Now let me end with the story. Ito po yung kwento. Actually, yung isang tatay sa Virginia was driving with his daughter. Yung kotse ho nila, tumama ho sa ice at dumulas at nag-plunge into a freezing river. Yung daughter po na-trap sa backseat kasi baby pa naka-car seat sila. So praise God. So ito nga po, without hesitation, yung tatay po, di ba nag-drive po sa icy water, pinasag niya ho talaga yung bintana ng kanyang sariling kamay. Hindi madali yun ha. Masakit na talaga. Ang lamig nun. Pinasag niya to make sure na mailigtas na yung kanyang anak. At itinulak niya yung kanyang anak patungo sa mga rescuers. At unti-unting nag-disappear na sa ilalim ng tubig. Hindi na ho nakaakyat yung tatay. Hindi na ho naligtas yung tatay. At the funeral, yung anak po, nung nagsalita, every day, sabi niya, I live is the day my father died to give me. Kaya ito, parang pinapaalala niya, kaya hanggang sa lumaki siya, the life I live is with the life of my father who died for me.
And that is exactly the point of the gospel. The life we live is no longer the life of our own life, but the life of Jesus who died for us. Amen po? Kaya yun ang nagbibigay ng transfer. Hindi yung ating promises, hindi yung ating effort, kundi yung Diyos na nangako at yung Diyos na nagbigay ng bagong buhay sa atin. Katama si Timothy Keller, the gospel is not a good advice. It is a new life in Christ. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. So ano na ating gagawin ngayon? How are we to defend the gospel? Una, always remember this, that your salvation is not based on your merits. It is always based on what Jesus did on the cross. Dahil ang una mong kalaban, ang demonyo mag-aakusa sa iyo na ikaw ay walang pag-asa, hindi ka tatanggapin ni Jesus. Pero kailangan mong tayuan at sabihin, sorry, Jesus is true. He died for me. He rose again from the dead, and He has forgiven me 100%. Dahil si Satan is the accuser of the brethren. Ang pangalawang mong kalaban, nahihiya kang sabihin ito sa tao. Wag. All the more they need the gospel, and you're the first one that God wants to use upang ikaw ay magsabi, I know and I met Jesus, and He wants to meet you too. Kaya naman, never stop sharing the gospel. Kailangan ho ng mundo. Sirain natin ang kasinungaling ng mundo na ito na mga tao trying to be religious kaya nire-reject nila yung magandang balita. Tayo na po ang magsabi nun na hindi dahil mabait tayo kundi napakabait ni Jesus. At ang kahuli-hulihan, ang buhay po natin ay maging refleksyon ng katotohanan ng kabutihan ng Diyos. Sa ating trabaho, maging matuwid tayo, maging sa ating pagkain, sa ating pakikipag-ugnayan sa tao, sa ano man ang ating ginagawa, sa pag-aaral, sa bahay, let the truth of the gospel live in us. No longer I, but Christ who lives in me. Kapatid, ligtas ka hindi dahil sa gawa mo, kundi dahil sa ginawa ni Jesus. Pero kung hindi ka patiyak, hindi mo pa rin alam ano talagang kalalagayan mo, and you want to make sure that you are really one with Jesus now, kapatid, be humble enough. Sabi mo, Lord, I accept you as my Lord and Savior. I know there is no other gospel but you. Lord Jesus, thank you for saving me. Thank you for giving me a new life and allow me to live solely only for you. Thank you, Lord. Now, kung yan ang hangarin ng puso mo, be humble enough. Maging sa nasa online, itaas mo kamay mo sa Panginoong Jesus. Yes. Taas mo, yes. Mga nandito, sa nasa balcony, nasa upper balcony. Yes, be humble enough and say, Lord Jesus, thank you. Thank you. Lord, there is no other gospel but you. And I accept you as my Lord and my Savior. I accept you as the only way for me to be saved. I accept you as the only way for me to be forgiven. I accept you as the only payment that God accepts in order for me to be acceptable before God. Thank you that I am justified not because of my promises. I am justified not because of my merits, but all because of Jesus, who died on the cross for me, and He rose again on the third day according to the scripture. And with Him, I will live forever. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And I pray right now, oh God, I pray for every family we represent. Allow all of us to reflect the truth of the gospel. Allow all of us to be a reflection of Jesus wherever we go and whatever we do. Whatever we aspire to have in life, let no one else be honored and glorified but Jesus. Allow us always, Father God, to remember that it is no longer I who live, but Christ who lives in me. Hallelujah. We love you, Lord. We love you, Jesus, because you first love us. We give you all praise.